Balik tayo sa mismong palasyo ng ating bida. Matapos ang lahat ng mga kaganapan at ang nakakangilabot na tapatan sa Demon Lord, muling nagbabalik si Sorayang sa kanyang sariling tahanan. Pagbukas niya ng pinto ng tarangkahan, agad niyang tinawag ang kanyang tapat na katulong, Anghua. Literal na napatigil ang mundo ng dalaga nang makita ang kanyang amo. Napasigaw si Anghua, "Young Master." Ngumiti ang ating bida habang tinititigan ang kanyang tapat na tagapaglingkod, "Naging maayos ka ba habang wala ako?" Sa tindi ng galak at paggalang, agad na lumuhad si Anghua sa sahig. "Ako, si Anghua, ay nagbibigay pugay sa Young Master." Isang madamdaming tagpo. Sa likod ng malamig na aura ng ating bida, mayroon pa rin siyang pusong nagmamalasakit sa mga taong tapat sa kanya. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nakatingin sa dalaga, "Akala ko ay hindi ko na muling makikita si Anghua. Ibinigay ko sa kanya ang librong yun dahil gusto ko siyang maging maayos at ligtas kahit wala na ako sa tabi niya." Napabuntong hininga ang ating bida, "Siguro nga hindi mo kailanman mahuhulaan ang buhay." Ngunit biglang may napansin si Sorayang, "Ha? Anghua, patingin nga ng kamay mo." Nagtaka ang dalaga, "Ano po?" Hinawakan ng bida ang kamay nito at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, "Oh, nararamdaman ko na mayroon ka ng sapat na inner energy. Anghua, mukhang pinagbutihan mo talaga ang iyong pag-aaral. Dito na natin makikita ang bunga ng tiyaga." Proud na sumagot si Anghua, "Nag-aaral po ako ng 4 na oras, 2 beses sa isang araw, araw-araw." Nagulat ang ating bida sa dedikasyon nito, "Ganoon katagal?" "Ganun ba, 8 oras sa isang araw?" Matipid na sumagot ang dalaga, "Opo. Ang chi accumulation ay tumutukoy sa pangungulekta ng chi, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Hindi ito isang bagay na magagawa mo sa maikling panahon lang. Kaya naman sa pag-eensayo ng chi, ang consistency o pagiging tuloy-tuloy ang pangunahing susi. Ngunit ang pagpapaikot at pag-iipon ng chi sa loob ng 8 oras sa isang araw ay nangangailangan ng dambuhalang konsentrasyon at matinding pasensya." Humanga ang ating bida sa kanyang katulong. Sabi ni Sorayang, "Bibihira lang na makikita sa isang beginner na ganito kadeterminado na matuto. Proud ako sa iyo, Anghua." Nahihiyang sumagot ang dalaga, "Hindi ko po kayang magpabaya lalo na't ibinigay niyo po ito sa akin para pag-ensayuhan." Nagtaka ang katulong dahil parang may kulang. Nagtanong si Anghua, Pero Young Master, nasaan po si Goldie? Nakatago po ba siya sa loob ng inyong damit?" Isang nakakatawang tanong mula sa isang inosenteng dalaga. Hindi niya alam na ang cute na fox noon ay isa ng dambuhalang halimaw ngayon. Napatawa na lang ang ating bida sa gulat, "Sa loob ng damit ko. Maaaring ako pa ang magkasya sa bibig niya, pero ang magkasya siya sa loob ng damit ko. Imposible." Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang umingiti, siguro nga hindi pa alam ni Anghua na lumaki na si Goldie. Habang iniisip ang kanyang alagang fox, nag-aalalang nagtanong ang tapat na katulong na si Anghua, "Hindi po ba siya nasasaktan o nagkakasakit? Dapat ko siyang pakainin ng pinakuloang karne." Ngumiti ang ating bida para pakalmeyin ang dalaga, "Huwag kang mag-alala. Babalik siya kapag gusto niya." Sa kanyang isip, kampante si Sorayang dahil sa kanilang kakaibang koneksyon, "Konektado kami ng chi, kaya mahahanap niya ako kung kailan niya gusto." Habang nag-uusap ang dalawa, lumipat ang eksena sa dambuhalang si Goldie. Ang higanteng fox ay kasalukuyang nangangaso ng kanyang pagkain sa gitna ng masukal na kagubatan. Samantala, bumalik ang eksena sa palasyo ng ating bida. Ang katulong ay naghahanda ng pagkain. Hindi nagtagal, bumalik si Anghua dala ang pagkain, "Young Master, nandito na po ako." Sagot ni Sorayang, "Tamang-tama ang dating mo. Tara, kumain na tayo." Ngunit bago pa sila makapagsimula, pumasok ang tapat na bodyguard na si Dongpil dala ang isang balitang yayanig sa atensyon ni Sorayang, "Ang special guarding target ay nais kayong makita." Nagtanong ang ating bida habang sumusubaw ng pagkain, "Ang special guarding target? Ano yun?" Isang terminong bago sa pandinig ng ating bida. Sumagot si Dongpil ng tila ba napakasimple nito, "Yun nga po yun. Gaya nga ng tawag dito." Pero hindi na kontento si Sorayang, isang tao na nangangailangan ng espesyal na pagbabantay. "Ang gusto kong malaman ay kung ano ang halaga ng taong ito sa cult." Dito na inilatag ni Dongpil ang tindi ng responsibilidad na ito. Ang taong tinutukoy bilang special guarding target ay ang unang prioridad ng Guardian Court. Dahil dito, sila ay itinuturing na isang napaka-importanteng panauhin sa cult.
Kaya naman, ang mga expert martial artists mula sa inner pavilion ng Guardian Court ay minsan na itinatalaga para bantayan sila. Napatigil ang ating bida. Isang lihim na puwersa sa loob ng Guardian Court ang nabanggit. Sabi ng ating bida, inner pavilion. Mayroon pala kayong ganoong klaseng bagay? Pinagpatuloy ni Dong Pil ang pagpapaliwanag, tumutukoy ito sa mga nakatagong expert martial artists ng Guardian Court. Hindi lang mga dating guardians ang nandoon, kundi pati na rin ang mga dating demonic elders at ang mga demon generals. Isang kuta ng mga pinakamalalakas na retiradong mandirigma ng kulto. Namangha ang ating bida sa tindi ng debosyon ng mga ito. Nagtanong ang ating bida ng may pagtataka, ang mga dating experts ay inilalaan ang kanilang mga huling taon sa inner pavilion imbes na magretiro na lang. Nagboboluntaryo ba silang gawin yan? Sa kanyang isip, hindi mapigilan ni Sorayang na mamangha, saan nanggagaling ang ganitong klaseng katapatan. Napatingin ang ating bida at nahihiwagaan sa ikinikilos ni Dong Pil. Tanong niya sa kanyang isip, pero bakit siya mukhang napakasaya? Nakangiti siya. Proud ba siyang pag-usapan ang inner pavilion? Ang mga anino ng nakaraan ay nagsisimula ng magpakita. Hinarap ni Sorayang si Dong Pil ng may halong inis. Sabi ng ating bida, hindi ko kilala kung sino ang target na yan, pero wala akong pakialam. Busy na ako. Sino ba sila para utusan akong pumunta at umalis? Sila ang kumatok sa pinto ko kung gusto nila akong makita. Ang bagsik ng ating bida. Kahit sino pa ang panauhin yan, hindi siya basta-basta magpapautos. Ngunit agad siyang tinugon ni Dong Pil ng may pag-aalangan, syempre po. Bastos nga po yun. Pero hindi nila pwedeng lisanin ang kanilang sariling tirahan kahit gustuhin pa nila. Nagtaka ang ating bida, anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Dong Pil ang pulisya ng kulto, kapag ang isang special guarding target ay dinala sa cult, ikinukulong namin sila sa kanilang quarters para maiwasan ang anumang aberya. Isang gintong hawla, ang tanyag na panauhin ay tila isang bilanggo ng sarili nilang kahalagahan. Napabuntong hininga na lang si Sorayang, kahit na, wala akong pakialam. Sige na nga. Ipaalam mo sa kanila. Pero nasaan ba sila? Sumagot ang tapat na bodyguard, sa solitary bamboo grove. Agad na lumipat ang eksena sa tahimik ngunit misteryosong solitary bamboo grove. Isang lugar na nababalot ng kapayapaan pero nagtatago ng matinding panganib. Doon, isang pag-uusap ang nagaganap sa pagitan ng dalawang figura. Tanong ng matanda sa estranghero, nasanay ka na ba? Napalingon ang estranghero sa gulat, nandito ka na pala. Siguradong nasa malapit lang yan. Humarap ang veterano ng may malamig na katiyakan. Wika ni Yang Jung habang pinagmamasdan ang paligid, ang mga nilalang na ito ay nasa kahit saan. Pero wala ito kumpara noong mga unang araw. Hindi na sila kumikilos bilang isang grupo ngayon, kahit papaano. Kilalanin natin ang dambuhalang mandirigma na nagbabantay sa anino, ang dating Guardian Court's first leader, si Yang Jung. Namangha ang estranghero sa kanyang narinig, nabalitaan ko na matagal ka na ring nanirahan dito. Ngunit agad itong itinuwid ng veterano, hindi ako nanirahan dito. Naging trabaho ko lang ito sa loob ng mga 7 o 8 taon. 7 taon sa gitna ng panganib. Isang patunay ng hindi matitibag na katapatan at lakas. Wika ng estranghero, kamangha-mangha. Narinig ko na karamihan sa mga expert martial artists ay hindi man lang tumatagal dito kahit ilang buwan lang. Binasag ni Yang Jung ang seryosong usapan para sa kanilang hapunan, ang hapunan natin ngayong gabi ay chicken soup. Ngunit hindi ito ang ordinaryong manok na nakikita nyo sa palengke. Napaisip ang estranghero habang nakatingin sa dambuhalang nilalang, kakainin ba talaga natin ang bagay na yan? Matapos ang ilang sandali, sinimulan na nilang lutuin ang dambuhalang halimaw na manok. Isang eksenang hindi mo aakalain na magaganap sa pagitan ng mga masters. Sabi ni Yang Jung habang inihahain ang pagkain, ang mga dating miyembro ng team ay sabik na sabik sa pagkain ito. Kumuha ng isang bahagi ang estranghero at literal na napatigil sa sarap. Wika niya, mukha itong nakakadiri, pero ang sarap, parang langit ang lasa. Ang misteryosong panauhin at ang veteranong guardian ay nagpapakabusog sa gitna ng kagubatan. Nagpapatuloy ang salo-salo na tila nakuha ni Yang Jung ang panlasa ng ating misteryosong panauhin. Habang nilalantakan ang kanilang pagkain, nagtanong ang dating leader ng Guardian Court, sabi ni Yang Jung, ano sa tingin mo? Sumagot ang estranghero habang inunguya ang pagkain, masarap nga siya.
Isang ngiti ng tagumpay ang semilay sa mukha ng veteranong guardian. Sabi ni Yang Jung habang inaalok ang bisita, sabi ko naman sa'yo, hindi ka mabibigo. Marami pang drumsticks na natitira riyan. Kumain ka lang ng marami. Sumagot ang estranghero ng may pasasalamat, opo, salamat. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ang kanyang isipan sa pakay na nagdala sa kanya sa pusod ng demon cult, tungkol po sa itinanong ko sa inyo kanina, wala pa rin bang tugon mula sa pangatlong Young Lord? Isang mabigat na katanungan para sa isang taong kasalukuyang pinag-uusapan sa buong lupain. Malamig na sumagot si Yang Jung, wala pa. Nabalitaan ko na kakabalik lang niya sa cult, kaya siguradong abala siya sa ngayon. Maghintay-hintay muna tayo. Nag-aalalang nagwika ang estranghero, maganda sana kung makikita ko siya ng personal. Baka ang naging hiling ko ay nagmukhang napakabastos para sa kanya. Napatawa na lang ang dating general sa pangamba ng panauhin. Yang Jung, hindi naman ganoon kahirap na pabor yan. Humiling ka lang naman na makipagkita sa kanya. Sabi ng estranghero, sana nga ay hindi niya ito isipin bilang isang pambabastos. Sumagot si Yang Jung habang tinutuloy ang pagkain, sige na, lalamig na tong pagkain. Kumain na muna tayo. Habang ngumunguya, malalim ang iniisip ng ating misteryosong estranghero. Isang dambuhalang sugal ang balak niyang gawin sa kinabukasan ng kanyang buhay. Sabi niya sa kanyang isip, kung totoo man ang mga bali-balita, sulit ang sugal ko sa kanya. Noong una, gusto ko sanang makipagkita sa mismong pinuno ng cult, pero nagbago ang isip ko habang papunta rito. Halos imposible rin naman na makaharap ang pinuno ng mag-isa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aanalisa, ang mabalitaan ang mga ginagawa ng pangatlong Young Lord ang nagpabago sa isip ko. Ang Third Young Lord, ang pinakasikat na successor candidate ngayon sa buong serye. Dahil sa tindi ng interes ng estranghero, hindi na nakatiis ang veteranong si Yang Jung na hindi magtanong. Sabi ni Yang Jung, hindi ko pa naitatanong sa iyo, pero bakit mo ba gustong-gusto siyang makita? Humarap ang estranghero at binitawan ang kanyang dahilan, wala naman talaga akong espesyal na rason. Interesado lang akong makilala siya simula nang mabalitaan ko na nakipaglaban siya at hinarap ang Sword Palace. Isang sagot na puno ng misteryo. Alam natin na ang pagharap ng ating bida sa Demon Sword family ay yumanig sa buong cult, at tila pati ang panauhing ito ay nakuha ang atensyon ng tigre. Dito muna tayo sa loob ng tirahan ng ating pangatlong Young Lord. Matapos ang lahat ng mga kaganapan, oras na para sa ating bida na mas lalo pang palakasin ang kanyang sarili. Hawak ang mga bagong kaalaman, seryosong nag-isip si Sorayang, susubukan kong matutunan ang mga martial arts na nakuha ko mula sa Demon Domain Pavilion. Nakapagmemorya ako ng kabuuang 5 sining mula roon. Inisa-isa ng ating bida ang kanyang mga plano, ang isa sa mga ito ay isang sword technique na ituturo ko kay Dongpil, at ang natitirang 4 ay para sa akin. Ngunit hindi lahat ay pwedeng madaliin. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, isa sa 4, ang Blood Hill Palm, ay kumuha ng atensyon ko dahil sa dambuhala at nakakamangha nitong destructive power, pero hindi ito isang bagay na magagamit ko agad-agad. Kaya naman, pinili ng ating bida ang 3 sining na magsisilbing pundasyon ng kanyang bagong lakas. Ang Heavenly Demon Lightning Bolt Feast, ang 1,000-mile aerial steps, at ang pinaka-espesyal sa lahat, ang Demon Emperor's Sovereign Steps. Isa itong kamanghamanghang footwork technique. Perpekto rin ito para sa akin, wika ni Sorayang. Ngunit sa likod ng ganda ng sining na ito, nagtatago ang isang napakahirap na hamon. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, pero ang sabi sa akin, tanging sina Li Cheon-sang, ang First Young Lord, at ang Senate Leader pa lang ang nakapag-aral ng skill na ito. Isang sining na para lang sa mga pinakamalalakas. Sa 3 nabanggit, si Li Cheon-sang lang ang tanging nakapag-master ng buo sa skill na ito. Ayon sa narinig ni Sorayang, maging ang Senate Leader, ang pinuno ng Great 9 Demonic Elders, ay kasalukuyang nakatali pa rin at hindi makatakas sa 7th level ng Mastery. Kung ang isang halimaw na katulad ng Senate Leader ay nahihirapan, siguradong ito ay isang napakatindi at komplikadong teknik. Ngunit ang ating bida, walang bakas ng takot. Agad na nagtungo si Sorayang sa training hall at dahan-daang pinakawalan ang kanyang dambuhalang chi. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang naghahanda, walang oras para magpahinga. Magsimula na tayo agad. Heto na ang simula ng pag-akyat ng tigre patungo sa rurok.
Sa gitna ng training hall, sinimulan ni Sorayang ang bawat hakbang ng may perpektong katiyakan, magsisimula sa first step, heavenly position, second step, heaven search, third step, dominance, at fourth step, competition. Ramdam ang pagyanig ng hangin sa bawat galaw ng bida. Ipinagpatuloy niya ang dambuhalang serye, aakyat ako sa fifth step, silent spin at sixth step, flight, at tatapusin ko ito sa seventh step, sovereign. Terra na, isang bagong antas ng kapangyarihan ang kasalukuyang hinuhubog. Sa bawat galaw at paghakbang, ramdam ang bigat ng isang sining na para lamang sa mga nasa rurok ng kapangyarihan. Inayos ni Sorayang ang kanyang tindig at sinimulang paikutin ang kanyang enerhiya. Sabi niya sa kanyang isip habang dahan-daang gumagalaw dito at dito. Hindi lang ito basta simpleng paggalaw ng mga binti. Kailangan kong siguraduhin na naisasabog ko ang aking lakas ng tama. Isang dambuhalang realisasyon ang bumalot sa ating bida. Ang sining na hawak niya ay tunay na walang katapat. Humanga si Sorayang sa tindi ng teknik, kamangha-mangha. Hindi nga exaggeration na tawagin itong best footwork technique of the demonic martial arts. Mas mabagal ito kumpara sa Nine Heavens Contraction Divine Steps, pero mas angkop ito para sa akin kaysa sa Nine Heavens. Sigurado ako na kung mamamaster ko ito, mas magagamit ko ang iba ko pang skills ng mas mahusay kaysa noong gamit ko ang Nine Heavens. At sa huling hakbang, natapos ng ating bida ang dambuhalang serye ng galaw. Isang nakakangilabot na tanawin ang naiwan sa sahig, ang bawat yapak ni Sorayang ay literal na bumaon at nag-iwan ng malalim na marka sa matigas na sahig ng training hall. Tiningnan ng ating bida ang kanyang mga kamay ng may determinasyon, naniniwala ako sa sarili ko. Magiging mas malakas pa ako. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-eensayo, isang pamilyar at kagalang-galang na presensya ang biglang dumating sa kanyang palasyo. Ang Facility Internal Master, si Elder Yonsim. Yumukod ang matanda ng may malalim na paggalang, binabati ko ang pangatlong Young Lord. Napahinto ang ating bida at lumingon, ano ang nagdala sa iyo rito? Sumagot si Elder Yonsim ng may ngiti, naparito ako dahil nabalitaan ko na nagbalik ka na, syempre. Ngunit hindi basta-basta mapapaikot ng matatamis na salita ang ating bida. Alam ni Sorayang na ang bawat opisyal sa kulto ay may kanya-kanyang agenda. Banat ni Sorayang, nandito ka lang para bumati? Napakakaswal mo talagang magsinungaling. Hindi naman natinag ang elder at sumagot ng may kumpiyansa, hindi mo yun mapapansin kung gusto ko talaga na linlangin ka. Isang tapatan ng talino at katusuhan. Bahagyang natawa ang ating bida. Sang-ayon ako riyan. Pakiusap, maghintay ka muna ng kaunti. Tatapusin ko lang ang ginagawa ko at papasok na ako sa loob. Hindi ito magtatagal. Ngunit bago pa man magpatuloy si Sorayang, nagtanong si Elder Yonsim habang nakatingin sa bakas ng mga yapak sa sahig, nag-eensayo ka ba? Maaari ba akong manood? Isang mapanganib na hiling. Hindi nag-atubili ang ating bida. Sa harap ng mapanuring mga mata ng Facility Master, binitawan ni Sorayang ang kanyang pahintulot. Sabi niya, sige. Sa isang iglap, pinakawalan ni Sorayang ang kanyang dambuhalang chi. Ramdam ang pagyanig ng hangin sa paligid habang nagsisimulang mag-focus ang bida. Nanliit ang mga mata ni Elder Yonsim habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng konsentrasyon ng ating bida. Sabi ni Yonsim sa kanyang isip, nakatuon na agad ang kanyang konsentrasyon sa pag-eensayo. Ang ganitong klaseng konsentrasyon ay hindi basta-basta matatagpuan sa kahit kanino. Ang kanyang determinasyon ay maaaring nasa kanya na simula nung ipinanganak siya. Pero ang konsentrasyon na ito ay bunga ng kanyang pagsisikap, isang dambuhalang paghahambing ang nabuo sa isipan ng elder. Isang katotohanan na kayang yanigan ang buong kasaysayan ng cult. Ipinagpatuloy ni Yonsim ang kanyang pag-aanalisa, dahil sa kanyang husay sa pag-concentrate kaya niya naabot ang antas na yan ng martial arts sa ganyang edad. Nabalitaan ko na ang kasalukuyang cult leader ay naabot ang Absolute Demon Realm sa edad na mid-30s. Ano na lang ang dapat kong isipin tungkol sa Third Young Lord, na nagawang maabot ang parehong antas 10 taon ng mas maaga? Marahil, siya na nga ang karapat-dapat na maging successor. Boom! Isang malupit na padyak ang binitawan ni Sorayang na nagpabitak sa sahig ng training hall. Kasunod nito ang isang suntok sa hangin na lumikha ng isang napakalinaw at napakalakas na tunog ng impact. Huminga ng malalim ang ating bida, ayos, sa tingin ko ay nakuha ko na ang tamang daloy nito.
Ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Elder Yonsim ang sining na ipinakita. Seryoso siyang nagtanong, "Young Lord, iyon ba ang Heavenly Demon Lightning Bolt Feast?" Nagulat ang ating bida, "Ha? Nakilala mo ang martial arts na yun?" Sumagot si Elder Yonsim nang may kumpiyansa, "Syempre naman. Ang aking main martial art ay ang Lightning Bolt Feast. Mukhang magiging interesado ang usapan natin ngayong araw. Gusto kong malaman kung bakit mo pinag-aaralan ang Lightning Bolt Feast at tungkol na rin sa iyong mga misyon bilang inspector." Napatigil ang ating bida. Hindi niya akalain na ang eleganteng si Yonsim ay gumagamit ng ganito kabigat na sining. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, ang main martial art niya ay ang ganitong klaseng heavy fist technique. Dahil sa tindi ng kuryosidad at excitement, binitawan ni Yonsim ang isang hamon na magpapayanig sa training hall. "Ano kaya kung magkaroon tayo ng isang light sparring session matapos ang ating pag-uusap?" Ang tigre at ang master ng enlightenment ay magtatapatan na. Nagpapatuloy ang seryosong pag-uusap sa hapagkainan. Sa harap ng masarap na tsaa, ipinaliwanag ni Elder Yonsim ang bawat detalye ng kanyang nalaman tungkol sa misteryosong panauhin sa Solitary Bamboo Grove. Nanlaki ang mga mata ng ating bida, tila hindi makapaniwala sa narinig. "Ano? Ang Special Guarding Target o kung ano paman ay ang Vice Palace Master ng Northern Seas Ice Palace?" Malamig na sumagot ang ating Facility Master habang nakatitig sa kanyang tsaa, "Oo." Nagtanong ang ating bida na may pagtataka, pero bakit niya gustong makipagkita sa akin? Isang dambuhalang palaisipan, bakit ang isang mataas na opisyal mula sa malayo at makapangyarihang Northern Sea ay maglalakbay patungo sa kuta ng mga demonyo para lang sa ating bida? Nag-isip ng malalim si Elder Yonsim at nagbigay ng kanyang payo, "Hindi ko rin alam, pero sa tingin ko ay dapat mo siyang puntahan. Espesyal siyang humiling na makaharap ka. Hindi ang cult leader, hindi ang mga elders. Hindi rin ang First Young Lord. Ikaw lang. Siguradong mayroon siyang mabigat na dahilan kung bakit ikaw ang pinili niya. Napaka-importante na malaman natin kung ano ang iniisip o pinaplano niya. Isang politikal na chess game ang kasalukuyang nagaganap. Ang presensya ng Northern Sea ay maaaring maging mitya ng isang dambuhalang gyera o isang hindi inaasahang alyansa. Ngunit hindi kumbinsido ang ating bida sa takbo ng mga pangyayari. Muling nagtanong ang ating bida, "Pero, hindi ba dapat ay ang Guardian Court o ang cult leader mismo ang nag-imbestiga rito? Hindi ko maintindihan. Ano ba ang rason na ibinigay niya para sa kanyang pagbisita?" Sumagot si Elder Yonsim na tila ba naging kasing misteryoso na rin ang sitwasyon. Sinabi niya na naparito siya para mag-tour sa lugar na ito. Tour, isang napakababaw na dahilan para sa isang taong may taglay na kapangyarihang yumanig sa yelo at atmosfera. Napahinto ang ating bida, hindi makapaniwala sa narinig. "Tour," sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nanginginig ang kanyang kamao sa tindi ng pagdududa, "Sinasabi mo ba sa akin na hinayaan siya ni Li Cheonsang na makapasok sa Divine Cult para lang sa ganoong klaseng kakatuwang dahilan?" Ang ating bida ay nagsisimula ng makaramdam ng panganib. Alam niya na ang Demon Lord ay hindi kailanman gumagawa ng aksyon ng walang malalim na motibo. Ano ang totoong plano sa likod ng tour na ito? Balik tayo sa Solitary Bamboo Grove, kung saan ang katahimikan ng mga kawayan ay tila nagbababala sa pagdating ng isang dambuhalang bagyo. Hawak ang isang lihim na sulat, hinarap ng dating Guardian Court's first leader na si Yang Jung ang kanyang panauhin para ibigay ang hinihintay nitong balita. Sabi ni Yang Jung, "Oh, nakasaad dito na tinanggap na ng Third Young Lord ang iyong hiling. Darating na siya rito sa lalong madaling panahon." Isang balitang nagdulot ng bahagyang kaginhawaan sa ating misteryosong panauhin. Alam natin mula sa ating nakaraang usapan na ang estrangherong ito ay walang iba kundi ang Vice Palace Master ng Northern Seas Ice Palace. Ngunit sa gitna ng galak, nananatili ang tensyon. Sabi ng estranghero ng may pananabik, "Talaga? Magandang balita yan." Nagtanong si Yang Jung, "Dapat ba akong umalis habang nandito siya?" Tugon ng estranghero, "Tatanawin ko yung malaking utang na loob." Ngunit sa likod ng pag-alis ni Yang Jung, nananatili ang matinding seguridad ng kulto. Hindi basta-basta hinahayaan ang mga special guarding targets na mawala sa paningin ng mga eksperto. Ipinaliwanag ng veterano ang protocol, gaya ng alam mo, ang Team 2 ay itinalaga para protektahan ka, at ang iba sa amin ay nakatago lang sa malapit. Lalayo kami ng kaunti, pero kailangan pa rin naming panatilihin ang isang tiyak na distansya.
Sumagot ang estranghero, syempre naman. At bago tuluyang iwanan ng panauhin, binitawan ni Yang Jung ang isang babala na nagpabago sa timpla ng hangin. Isang babala tungkol sa totoong anyo ng ating bida na si Sorayang. Sabi ni Yang Jung, hindi ko iniisip na kailangan ko pang sabihin to. Pero dahil matagal-tagal na rin tayong magkasama, gusto kitang bigyan ng babalang ito. Mag-ingat ka. Ang Third Young Lord ay dati nang tinatawag na tyrant. Hindi ko pa siya nakakausap ng personal, pero kung ang usap-usapan ay kalahati lang na totoo, napakahirap niyang harapin at pakisamahan. Isang nakakangilabot na reputasyon, ngunit tila may mas mabigat pang bansag na ibinigay ang buong Murm sa ating bida nitong mga huling araw, lalo na matapos niyang ipakita ang kanyang bagsik sa harap ng Demon Sword family. Nagpasalamat ang estranghero at sinabi, ganun ba? Salamat sa pag-aalala sa akin. Dagdag pa ni Yang Jung, alam mo ba kung ano ang tawag sa kanya ng mga tao kamakailan? Ang Demon King. Sa nagpapatuloy na panahon ng kapayapaan, ang mga miyembro ng cult ay nawalan na ng kanilang pagiging agresibo. Iba sila sa mga retirado na gaya ko. Gayunpaman, taglay pa rin nila ang dugo ng demonyo. Mayroon silang kabaliwan sa loob nila na kasing tindi ng sa amin, kung hindi man higit pa. Tinatawag nila ang Third Young Lord na Demon King. Wala nang iba, wala nang kulang. Demon King. Isang pamagat na hindi lang basta bansag, kundi isang simbolo ng takot at pagkilala sa kanyang hindi mapapantayang lakas na lumalagpas na sa antas ng isang normal na tagapagmana. Dagdag ni Yang Jung, ang pangalang yan ay nagpapakita ng respeto ng mga demonic martial artists para sa kanya. Sigurado akong may sarili kang dahilan kung bakit mo siya gustong makita. Hindi ko na gustong malaman ang mga yan. Natahimik ang panauhin mula sa Northern Sea. Sa kanyang isip, tila mas lalong tumitindi ang kuryosidad at kaba sa pagharap sa Demon King ng Heavenly Demon Divine Cult. Isang babala na kasing talam ng espada ang binitawan ng dating leader ng Guardian Court para sa kanyang misteryosong panauhin. Sabi ni Yang Jung, ngunit dahil gusto mong makipag-usap sa pangatlong Young Lord, pinakamabuti na huwag mo siyang galitin. Isang babala na nagmula sa karanasan. Napaisip ang estranghero habang inaalala ang mga kwentong narinig niya tungkol sa bagong hiyas ng kulto. Sabi ng panauhin sa kanyang isip, ang Demon King, marami na akong narinig na mga chismis tungkol sa pangatlong Young Lord habang papunta ako rito. Sabi ni Yang Jung habang nagbabahagi ng mga impormasyong yayanig sa sinumang martial artist, nabalitaan ko na itinalaga ng Demon Lord ang pangatlong Young Lord bilang Special Inspector General. Nagtanong ang dating guardian na kasamahan niya, "Oho? Sa halip na ang una o pangalawang Young Lord?" Sumagot si Yang Jung, tila nagawa niyang pabagsakin ng maayos ang 7 Patriarchs. Nabalitaan ko rin na pinasara niya ang Combat King Demonic Clan. Hindi ba't napakatapang nun? Ang kanyang martial arts ay kahanga-hanga, pero ang kanyang pagiging mapagpas siya ay mas matindi pa. Isang karakter na hindi lang basta malakas, kundi may talino at paninindigan na kinatatakutan maging ng mga veterano. Sabi ng estranghero sa kanyang isip, ang pangatlong Young Lord, isang kawili-wiling figura. Tama, ang mahalaga ay bihasa siya at may kakayahan. Agad na lumipat ang eksena sa mismong palasyo ng ating bida. Sa harap ng tarangkahan, isang kakaibang tanawin ang bumulaga sa tapat na bodyguard na si Dong Pil. Tanong nito, Young Master? Aalis po ba kayo? Tugon ni Sorayang, oo, mayroon akong kailangang puntahan. Dagdag ni Dong Pil, sasama po pinutol na ng ating bida ang sinasabi ni Dong Pil. Sabi ni Sorayang habang nagmamadaling umalis, ayos lang. Dapat kang mag-ensayo ng teknik na ibinigay ko sa iyo habang wala ako. Mangangailangan ng oras para masanay ka riyan. Isang maingat na Panginoon. Alam ni Sorayang na ang paglakas ng kanyang mga tauhan ay susi sa kanyang sariling tagumpay. Ngunit nagtaka si Dong Pil habang pinapanood ang pag-alis ng bida, sige po. Pero bakit niya tinatakpan ang kanyang mukha para lumabas? Dito na sumingit ang isang pamilyar at eleganteng boses mula sa likuran, sa tingin ko na nahihiya lang siya. Nagulat si Dong Pil at lumingon, binabati ko ang Internal Enlightenment Facility Master. Tugon ng Facility Master, hindi mo kailangang maging masyadong formal. Sumagot at nagtanong si Dong Pil nang may pagtataka, dapat lang po. Pero ano po ang nagdala sa inyo rito? Tugon ni Yon Sim, siguradong alam mo na, pero naparito ako para kumbinsihin siya na pinakamabuti na makipagkita sa Special Guarding Target,
at pagkatapos ay nagkaroon kami ng kaunting stretch at sparring. Literal na napatigil ang puso ni Dongpil. Isang pakikipagtuos sa pagitan ng Young Lord at ng Facility Master. Nilinaw ng ating tapat na bodyguard at muling nagtanong, nakipag-sparring po kayo sa Young Master? Sumagot si Yonsim, oo. Napansin ni Dongpil ang bakas ng pagod at hirap sa mukha ng Facility Master, mukhang naging napakatindi nga po ng inyong pag-eensayo. Hindi rin makapaniwala ang ating Facility Master sa nangyari. Sabi ni Elder Yonsim sa kanyang sarili, ang pangatlong Young Lord na si Sorayang, lumalakas siya sa paraang nakakatakot ang bilis. Mas matindi ang karanasan na ito kaysa sa inasahan ko. Maraming tao sa cult ang mas malakas kaysa sa akin, pero mabibilang ko lang sa isang kamay ang mga mas bihasa sa Lightning Bolt Feast. Isang dambuhalang pagkilala mula sa isang master. Sabi ni Yonsim sa kanyang isip habang inaalala ang bawat palitan ng suntok, sa kabila nito, nagawa niya akong itulak pabalik ng napakahusay. Ito ba ay dahil naabot na niya ang Ultimate Demon Realm? O sadyang talentado lang siya? Paano niya nauunawaan ang teknik ng ganito kahusay? Ni-realize ng Elder na si Sorayang, na kamakailan lang naabot ang Ultimate Demon Realm, isang antas na naabot niya 10 taon ng mas maaga kaysa sa kasalukuyang Demon Lord, ay tila nakikita na agad ang pinaka-essence ng sining. Sa bawat atake, nauunawaan ng ating bida ang teknik sa bilis na nakakabahala. Sa ganitong bilis, hindi magtatagal ay mamaster niya na ito. Dahil sa tindi ng presensyang iniwan ni Sorayang, maging ang tapat na bodyguard na si Dongpil ay nakaramdam ng pagkauhaw sa lakas. Sabi ni Dongpil, Facility Master, maaari po ba kayong makipag-sparring din sa akin, kung hindi kayo busy? Sumagot ang Facility Master, palagi akong busy. Sigurado akong pumapangalawa lang ako sa General Strategist pagdating sa pagiging busy. Agad namang humingi ng tawad si Dongpil, tama nga pala. Patawad po. Gayunpaman, dahil sa magandang mood na iniwan ng bida, pumayag ang Elder, pero sige, sa tingin ko ang isang araw ng paglilibang ay hindi masama. Pero kumain muna tayo bago yan. Pagod na pagod ako, kahit na hindi ako gumamit ng inner energy sa aking mga atake. Sumagot ang ating tapat na bodyguard, sige po. Maghahanda ako ngayon din. Samantala, lumipat ang eksena sa solitary bamboo grove. Nakaupong naghihintay ang estranghero. Ang ating bida ay dahan-daang naglalakad patungo sa kanyang pakikipagkita sa misteryosong estranghero mula sa Northern Sea. Habang papalapit si Sorayang, matalas siyang pinapakiramdaman ng estranghero na kasalukuyang nakaupo sa isang dambuhalang bato sa gitna ng mga kawayan. Sabi ng estranghero sa kanyang isip, napakasawabay ng kanyang mga hakbang at bilis ng paglakad. Hindi niya binubura ang kanyang presensya pero hindi niya rin ito ipinapakita ng labis. Siguradong isa siyang highly trained martial artist. Ang Demon King ay narito na. Isang tapatan na yayanig sa atmosfera ng kagubatan. Wika ng estranghero sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata, narito ka na rin sa wakas, pangatlong Young Lord, Sorayang. Tingnan natin kung gaano ka talaga kalakas. Sa isang pikit mata, nagpakawala ang estranghero ng kanyang cold chi, isang nakakangilabot na enerhiya mula sa Northern Sea, para suriin at subukan ang ating bida. Naramdaman ni Sorayang ang biglang pagbagsak ng temperatura at ang malamig na haplos ng enerhiya sa kanyang katawan. Napahinto ang ating bida at tumingin ng may pagtataka. Isang direktang provokasyon. Wika ng ating bida, hindi ko kailanman ninais na bumalik dito habang buhay pa ako, pero kung minsan, namimiss ko rin ang simoy ng hangin sa lugar na ito. Ngunit ang kapayapaan ay biglang nabasag ng isang nakakangilabot na lamig. Ang estrangherong naghihintay sa kanya, ang Vice Palace Master mula sa Northern Sea, ay nagpakawala ng kanyang cold chi. Sa isang pikit mata, ang mga kawayan sa paligid ay literal na binalot ng yelo at nag-freeze. Hindi naman nagpatalo ang ating bida. Agad na naglabas ng sariling chi si Sorayang para tapatan at salagin ang nagyayelong aura. Nagkaroon ng isang invisible na banggaan ng enerhiya sa pagitan ng dalawa. Dagdag pa ni Sorayang, sinusubukan kong damhin ang hangin ngayon, kaya pakiusap, itigil mo na yang nagyayelong aura na yan. Napangiti ang misteryosong panauhin sa tindi ng counter-pressure na naramdaman niya. Wika nito sa kanyang isip, kamangha-mangha. Nagtanong ang estranghero, ikaw ba ang pangatlong Young Lord? Ngunit bago pa man makasagot ang bida, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ng estranghero.
Tiningnan niyang mabuti ang mukha ni Sorayang at napansin ang isang pasa na tila hindi bagay sa isang kinatatakutang Demon King. Hindi napigilan ng estranghero na mapatawa. Nairita ang ating bida habang marahang hinahawakan ang kanyang namamagang mata. Sabi ni Sorayang habang nanlilisik ang tingin, sana lang ay hindi mo ako pinatawag dito para sa isang walang kwentang dahilan. Agad silang tumuloy sa mesa sa gitna ng base. Sa harap ng usok ng mainit na pagkain, ang dambuhalang chicken monster na inihanda para sa kanila, bahagyang kumalma ang atmosfera. Sabi ng ating bida, matagal-tagal na rin pala. Masarap pa ito kahit ilang beses ko nang nakain. Maganda ang panlasa mo, medyo mukhang nakakadiri, pero ang lasa ng putaheng ito ay talagang out of this world. Madalas ko rin itong kainin noong naririto pa ako. Isang sandali ng katahimikan habang nilalantakan ang pagkain. Ngunit hindi pa rin maalis ng estranghero ang kanyang kuryosidad tungkol sa mukha ng bida. Wika nito, gusto ko sanang itanong ito. Ano ang nangyari sa mata mo? Sagot ng ating bida, isa lang itong pinsala mula sa training. Ngunit sa loob-loob ni Sorayang, kumukulo ang kanyang dugo habang naaalala ang kanyang naging tapatan kay Elder Yonsim. Sabi niya sa kanyang isip, langya talaga. Mukhang wala siyang sapat na lakas para humawak man lang ng chopsticks, pero ang tindi ng kamao niya. Naglaban lang kami gamit ang Demon Emperor's Sovereign Steps at Lightning Bolt Feast habang nakasil ang aming inner energy, pero nasa ibang realm na talaga ang pag-unawa niya. Isang mapait na realisasyon ang bumalot sa ating bida, stamina, sensitivity, strength, speed. Nasa akin ang bentahe sa lahat ng yan, kahit walang inner energy, pero naging baliwala ang lahat laban sa isang taong na master na ang technique. Pero kailangan niya ba talagang suntukin ang mukha ko ng ganoon? Ang tigre na si Sorayang ay kasalukuyang nakikipagsalusalo sa yelo ng Northern Sea, dala ang isang sugat na nagpapaalala sa kanya na ang mastery ay mas matimbang kaysa sa hilaw na lakas. Hindi maalis sa isipan ni Sorayang ang sakit at aral na nakuha niya mula sa kanyang nakaraang sparring session. Habang marahang hinahawakan ang kanyang namamagang mata, napadaing ang ating bida sa kanyang isip, maaaring namatay na ako kung espada ang gamit niya sa halip na kanyang kamao. Alam ni Sorayang na ang kanyang pagkakamali ay ang pagbaba ng kanyang depensa, kasalanan ko dahil hinayaan kong bumaba ang aking guard. Kailangan kong manatiling alerto, hindi ko pa man lang naabot ang realm na mayroon ako sa aking nakaraang buhay bilang hari ng mga assassin. Hindi ako pwedeng magpabaya. Dahil sa tindi ng inis sa kanyang pagkatalo, binitawan ni Sorayang ang isang hamon para sa susunod, hihilingin ko na lumaban kami gamit ang inner energy sa susunod na pagkakataon. Nakakainis. Ngunit ngayon, kailangang harapin ng Demon King ang pakay ng estrangherong nasa kanyang harapan. Tinitigan ni Sorayang ang panauhin at diretsyong nagtanong, kung ganoon, dumiretso na tayo sa punto. Bakit mo ba gustong makipagkita sa akin? Wika ng estranghero, nakita mo na ang mga Demon Sword Palace, hindi ba? Kumusta sila? Sagot ng ating bida, malakas sila. Isang maikling sagot para sa isang pamilyang itinuturing na pinakamagaling sa sining ng espada. Ngunit hindi kumbinsido ang estranghero. Yun lang ba? Ipinaliwanag ni Sorayang ang tindi ng kanyang naging karanasan, mahirap ipaliwanag ang mga detalye ng laban. Malakas sila, at dahil doon, nahirapan ako ng kaunti. Sumagot ang estranghero, ganun ba? At dito na binitawan ng ating bida ang isang dambuhalang paghahambing, mas malakas siya ng kaunti sa'yo. Ang Vice Palace Master ng Sword Palace. Nagpakumbaba ang panauhin, masyado mo naman akong ino-overestimate. Tinatawag akong isang rising star, pero marami pa akong pagkuko. Ngunit pinutol siya ni Sorayang gamit ang kanyang matalas na instinto na nagmula sa kanyang Nine Depths Demonic Arts, hindi. Kung gagamitin mo ang iyong itinatagong lakas, sigurado akong kaya mong lumaban ng sabayan sa kanya. Literal na napatigil ang mundo ng estranghero. Paano nalaman ng ating bida ang sikretong matagal na niyang itinatago? Wika ni Sorayang, hindi ko alam kung isa ba itong selyo kung ano paman, pero hindi ka ba naiinis? Siguradong hahangaan ka ng lahat kung gagamitin mo ang kapangyarihang yan. Natahimik ang panauhin, hindi makapaniwala sa tindi ng pandama ng ating bida. Ang mata ng isang dating assassin at ang bagong kapangyarihan ng isang demonyo ay hindi kailanman nagkakamali. Sabi ni Sorayang, sa tingin ko mayroon kang sariling dahilan. Nagtanong ang estranghero, paano mo nalaman? Ang lihim ng Northern Sea ay dahan-dahan nang nalalantad sa harap ng ating bida.
Ipinaliwanag ni Sorayang kung paano niya nabisto ang lihim nito, napansin ko lang sa simpleng pagtingin. Ang iyong posture, paghinga, at chi ay lumalagpas sa kakayahan ng isang tao, ngunit ang iyong lakas at inner energy ay nasa peak realm lang. Naisip ko na kakaiba yon, kaya tinitigan kita ng mas maigi. Isang dambuhalang kaba ang naramdaman ng estranghero. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang selyadong kapangyarihan ay parang kristal na nakikita ng ating bida. Sabi ng estranghero sa kanyang isip, nakita niya ang Lyely Potential Grade Method. Hindi yun isang bagay na basta mo lang makikita dahil lang sa mahusay ka sa martial arts. Mayroon siyang napakatalas na mga mata. Hinarap ni Sorayang ang estranghero ng may seryosong tono, sa tingin ko ay hindi mo ako pinatawag dito dahil lang sa kuryosidad mo sa level ng mga swordsman ng Sword Palace. Bakit mo ako piniling makita sa lahat ng tao? Sagot ng estranghero, dahil sa tingin ko, ikaw ang pinaka-devoted sa cult. Bukod doon, ikaw ang kasalukuyang pinakasikat at pinakasuportadong miyembro rito. Gusto kong hilingin sa iyo na tulungan akong bumuo ng isang alyansa sa pagitan ng cult at ng Ice Palace. Isang alyansa, isang politikal na pasabog na maaaring yumanig sa pundasyon ng Divine Cult. Ngunit alam nating lahat na ang ating bida ay kasalukuyang nasa ilalim ng matalas na pagmamasid ng Demon Lord. Nagulat ang ating bida, tanong nito habang naguguluhan, alyansa. Hindi ko maintindihan. Kung naparito ka para dyan, hindi ba dapat ay ang Demon Lord ang kinausap mo? Disipulo lang niya ako, wala akong awtoridad, sumagot ang estranghero, alam ko yan. Muling nagtanong ang ating bida, kung ganoon, bakit? Sagot ng estranghero, ang Ice Palace ang pinakamakapangyarihang puwersa sa labas ng mga pader. Ang isang alyansa sa pagitan natin ay magbibigay sa iyo ng malaking benepisyo. Sa tingin ko, ikaw ang tamang tao para itulak ang layuning ito. Napatigil ang ating bida habang tinitimbang ang tindi ng alok na ito. Sa kanyang isipan, alam ni Sorayang ang bigat ng pangalang Northern Sea. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, mayroon siyang tindi ng kumpiyansa. Kung ang mga bali-balita ay kalahati lang na totoo, ang Ice Palace ay kapantay ng lakas ng Shaolin Temple. Hindi masama kung makikipag-alyansa tayo sa kanila. Wika ng ating bida, kung ganoon, iyan pala ang totoong rason kung bakit ka naparito. Matapos mawala ng pasensya sa paligoy-ligoy na sagot ng estranghero, binitawan ng ating bida na si Sorayang ang isang ultimatum na yayanig sa plano ng Northern Sea. Sabi ni Sorayang habang nanlilisik ang mga mata, kaya, ano ba talaga ang gusto niyo sa amin sa pagbuo ng alyansang ito? Sumagot ka ng maayos. Kapag nagpaligoy-ligoy ka pa ng isa pang beses, aalis na ako. Sa tindi ng pressure mula sa Demon King ng Culto, hindi na nakayanan ng estranghero na itago ang kanyang tunay na pighati. Hinigpitan niya ang pagkuyom ng kanyang kamao at isiniwalat ang katotohanang nagpabago sa timpla ng hangin, pakiusap, iligtas mo ang aking nakababatang kapatid. Ang aking kapatid ay binihag ng Beast Palace. Nagtaka ang ating bida, Beast Palace? Yung mga may kasamang pulang aso. Gusto mong makipag-alyansa sa amin para lang doon? Hindi mo ba alam kung anong klaseng lugar ito? Sumagot ang estranghero ng may paninindigan, alam ko. Nagtanong ang ating bida, kung ganon, bakit? Isang dambuhalang revelasyon ang kasunod na binitawan ng Vice Palace Master. Hindi lang ito tungkol sa isang bata, kundi tungkol sa dominasyon ng buong Northern Sea. Wika ng estranghero, ang kanyang ama, ang Ice Palace Master, ay nagnanais na tuluyang mapabagsak ang 3 pang ibang palasyo. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, oho, ang pagbagsak ng 3 palasyo. Ang geopolitical na sitwasyon sa labas ng Zhongyuan ay masalimuot at puno ng panganib. Ipinaliwanag ng estranghero ang sitwasyon. Wika pa nito, ang Ice Palace ay nagnanais lamang ng kapayapaan, ngunit ginigipit sila ng 3 pang palasyo. At dito lumabas ang mga koneksyon sa mga pamilyar na kaaway ng Culto. Dagdag pa ng estranghero, alam kong alam mo na ito. Ngunit ang Beast Palace ay katuwang ng Stillblood Fortress, habang ang Sword Palace ay kakampi ng Righteous Heavenly Alliance. Tinitigan ni Sorayang ang estranghero ng may matalas na mga mata, sinusuri ang bawat salita nito. Wika ng ating bida, sa gitna ng lahat ng yan, ang anak ng Palace Master ay kinidnap. Napakalaki ng inyong dehado, isang matapang na obserbasyon mula sa ating Demon King.
Alam ni Sorayang na ang pagkawala ng isang mahalagang piraso sa pamilya ay isang dambuhalang kahinaan sa politika ng Miriam. Ngunit ang estranghero, sa kabila ng kanyang selyadong lakas, ay mayroon ding sariling barahan na nais ilatag. Sabi ng estranghero, hindi ito magiging masama para sa divine cult dahil nabalitaan ko na mayroon ka ng naunang hidwaan sa dalawang palasyo. Sila ay tinik sa aming lalamunan, at maging sa inyong cult din. Ibagsak natin sila ng magkasama. Isang matalinong pag-analisa ang ginawa ni Sorayang. Dahil ang bida natin ay mayroon ng naunang hidwaan sa dalawa sa mga palasyong ito. Dahil dito, tinapos ni Sorayang ang usapan ng may awtoridad, siguradong makakabuti para sa cult kung gagawin natin yan. Pero isa itong bagay na dapat ko munang ikonsulta sa Demon Lord. Hindi na nakatiis ang estranghero sa tila mapang-asar na pag-uugali ng Demon King ng ating faction. Humarap ang estranghero ng may nanlilisik na mga mata, pinakiusapan kitang makipagkita dahil narinig ko ang tungkol sa iyong mapanirang martial arts at matapang na personalidad. Ngunit kung alam ko lang na magpapatagal ka ng oras ng ganito, sana ay dumiretso na lang ako sa mismong Demon Lord. Isang matapang na pahayag, ngunit ang ating bida na si Sorayang ay hindi basta-basta matitinag ng mga salita. Sa katunayan, ang kanyang kawalan ng ambisyon at ang pagiging diretso ay ang mismong nagpapakita ng kanyang bagsik bilang isang tiger na hindi natatakot sa mga lobo. Ngumiti ng nakakaloko ang ating bida, kung ganoon, bakit hindi mo siya puntahan ngayon? Literal na napatigil ang dila ng estranghero. Alam niya na ang pagkakataong ito ay hindi dapat masayang. Huminga siya ng malalim habang pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko pwedeng sayangin ang pagkakataong ito. Pakiusap, patawarin mo ako. Ngunit sa isang iglap, ang hangin ay biglang nagyelo. Sa bilis na hindi kayang sabayan ng ordinaryong mata, sumugod ang estranghero at inatake ang ating bida gamit ang kanyang mga kamay na binalot ng dambuhalang cold chi. Isang nakakangilabot na atake. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.